Brother Mark, sa ating question, kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Kapag araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And we are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programa, ang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition. Your midweek blessing sa pagising. Kasama niyo po ngayon, Coach Jay Silibiran, and over Zoom, my partner. Yes, Mark Liti Isidro, aka Brotherly Yours. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Mark, for serving with me. At sa inyo rin po, mga brothers and sisters, mga kapanalig. At samahan niyo po kami for the next 30 minutes. Naku, saktong-sakto. Napakaganda ng ating question for today. Feel free to share it with them, Brother Mark. Ang ating question? Ang ating pagninilayan po. Kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Nako, it's about letting go and letting God pala ito. So, Brother Mark, simulan na natin. Go ahead, brother. Nako. Bigyan ko lang ng context, Coach JC, kasi nung narinig ko itong reflection question, na kung may isang bagay man akong gustong bitawan ay pagkatiwala sa Diyos, may napapanahong agad na pumasok sa isip ko. Kasi siguro marami po sa atin, lalo na tayo mga parents at may edad na, mapapansin natin na halos araw-araw may bagong balita. Tama po ba? Parang paggising pa lang, may issue na naman, may away sa politika, may corruption, may mga komentaryo sa social media. At minsan hindi natin mamamalayan, dala-dala mo na pala yun buong araw. Ako po, aminado po ako, naapektuhan talaga ako. Hindi naman po masama na maging aware, di ba? Bilang taxpayers and citizens, may mga responsibility naman talaga tayong makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero napapansin ko rin sa sarili ko, parang sumobra na. Habang mas marami akong pinapanood at binabasa, mas lalo po akong nagagalit. Minsan nga po, feeling ko, mas magaling pa ako sa mga abogado, sa mga senador, o sa mga leaders natin. At kahit alam kong wala naman akong buong larawan ng sitwasyon, nadadala pa rin ako ng emosyon. Ang masakit pa po nito, hindi lang doon natatapos. Napapansin kong nadadala ko na pala ang frustration sa relationships ko. Minsan, mas maikli ang pasensya ko sa asawa ko, mas madali akong mainis sa anak ko, mataas ang boses akong sumagot sa mga tao sa paligid ko, at doon ako napaisip, worth it ba? Kung ang ipinaglalaban kong kapayapaan para sa bansa ay nawawala naman sa loob ng sarili kong tahanan. Kaya kung may isang bagay po akong gustong bitawan ngayon, iyon po ay ang bigat na dala ko tungkol sa mga bagay na wala naman talaga akong kontrol. Katulad ng politika. Hindi po ibig sabihin na may giging indifferent na ako. Hindi rin po ibig sabihin na titigil na akong manindigan sa tama. Ang nais ko po ay ayoko nang hayaan na kainin ng galit ang puso ko. Dito ko mas naintindihan ang gospel natin ngayon, Coach GC. Kasi sabi ni Jesus, ang tunay na karunungan ay ipinapahayag sa mga may pusong parang bata. So, hindi po ibig sabihin na walang alam ang bata, ha. Ang ibig sabihin niyan, marunong siyang magtiwala. Kasi sa panahon po kasi ngayon, napakadali nating isipin na kapag mas marami tayong alam, mas malapit tayo sa katotohanan. We consume news, podcasts, commentaries, opinions, reels, at minsan feeling natin kapag alam natin ang lahat, hawak na natin ang buong katotohanan. Pero pinapaalala nga ni Jesus na may katotohanan hindi lang naaabot ng dami ng impormasyon. May wisdom na natatanggap lang ng pusong marunong magsabi ng, Lord, hindi ko na kaya, ikaw na po. At siguro ito rin ang magandang tanong para sa ating mga mag-asawa at mga magulang. Ano ba ang mas gusto nating madala sa bahay? Ang latest political issue o ang presensya ng Diyos? Kasi po ang mga anak natin, mas matatandaan nila kung paano tayo nagmahal kaysa kung gaano tayo ka-updated sa balita. Tama? At ang asawa natin, mas kailangan ng ating peace kaysa sa ating perfect opinion. Kaya Coach JC at mga kamanalig, ang dasal ko ngayon, Lord, gabayan mo ang aming mga pinuno na mamuno ng may katotohanan, pagmamahal at malasakit.
At gabayan mo rin po ako, inaamin kong may mga bagay na hindi ko kontrolado, ipinagkakatiwala ko sa iyo ito, ang lahat ng mga ito. Bigyan niyo po ako ng pusong mapagkumbaba, ng kapayapaang walang makakaagaw at ng karunungang nanggagaling lamang sa inyo. At marahil mga kapanalig, iyon din ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat ngayong araw. Hindi lamang maging mas informed, kundi maging mas transformed. Hindi lamang puno ng impormasyon, kundi puno ng pagtitiwala sa Diyos. Ayan po. Salamat po and God bless everyone. Amen. Nako, thank you so much, Brother Mark. Napakaganda ng iyong pagbabahagi. Lalo-lalo na, no? Talagang, it's really a reminder that there are things beyond our control. Sabi nga raw, yung mga bagay na wala kang control, yan yung kailangan mong iasa, ipagkatiwala sa ating Panginoon. At katulad nga, no, ng ating gospel for the day, mamaya babasahin natin yan, napakahalagang paalala na katulad ng mga bata, yung pagtitiwala nila, buong pagtitiwala na sa kanilang mga magulang. At nakakatanda. Kaya isang paalala rin sa atin na patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. And speaking of pagtitiwala, nako, we have our dear brother Bo Sanchez celebrating his 60th birthday. At last Sunday, we had a celebration honoring, no, sa Feast Bay area. At talagang nandun yung pag-uumapaw, no, ng pasasalamat ng mga tao. And knowing Brother Bo has been serving us, no, in all that he does, lalong-lalo na leading yung mga ministry, ang Truly Rich Club. Of course, no, he's still the founder of the Light of Jesus family. And kasabay ng celebration na yan, no, yung kababaang loob at paglilingkod at pagmamahal talaga, no, sa Diyos at sa bayan, celebration rin, no, ng kanilang anniversary ni Sister Maru. Kaya we celebrate life and celebrate love, Brother Bo and Sister Maro. And again, the whole of Light of Jesus family, the Feast family, all around the globe, Luzon, Visayas, Mindanao, are praying, no, sa inyo. At maraming salamat po for showing us Jesus. Speaking of showing us Jesus, Brother Mark, alam mo ba na ang ating ongoing series sa Feast ay The Great I Am. Yan ang pinakabago nating series, Discovering the Character of God. Nako, saktong-sakto po ito, no, na sa lahat ng ingay, sa lahat ng mga kaguluhan, no, at mga bagay na wala tayong kontrol, ang panghawakan natin ay ang Panginoon Diyos, no. Again, marami pong salamat, no, dahil talagang sisimulan natin ang ating bawat araw ng may magandang balita, ng may ngiti at pag-asa. Talagang every gising is a blessing. Ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. Kapag ka Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At tayo po ay napapanood ngayon sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa ating Facebook live stream ng DZRV 846 at ng Light of Jesus Family. At tayo po ay nasa YouTube rin, Veritas PH, napapainggan sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. At ayan po, pwede kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. In fact, meron ng unang nag-message sa atin, no? Si Nanay Dulce Favre of Las Piñas. Blessed Wednesday, Coach JC and Brother Mark. Grateful for the gift of life in all God's blessings to me and my family and loved ones. Please include in your prayers my family, me, loved ones, especially grandchildren, for healing, good health, protection, and financial blessings. Nako, praying for world peace as well. Salamat po, Nanay Dulce. At kay Rick Galang na bumabati sa atin, every gising is a blessing and God is good all the time. Kay Carlos de la Cruz from Obando, Bulacan. Kay Enyang, bumabati rin sa atin at may special intention din. Araw-araw po ay may misang iniaalay sa Radio Veritas. Si Malu, bumabati rin sa atin at sabi niya nga, please guide and bless us all this day, Lord. Si Agnes, mga kapanalig, hello. Si Glyceria, ayan, from Binondo, Manila. At si Andre as well, no, from Feast Imus Community. At si Laina ay nanonood din. Antonio, hello. Brother, dyan ba sa Light of Jesus family, may mga pauna tayong pagbate? Yes, of course, ang ating avid listener, si Brother Randy Vidal. And here is also Robert Bernardo saying a blessed morning po, kapanalig from Navotas City, praying for good health and safety today. Ayan, ako, salamat po sa inyo. At muli, no, we want to invite you maybe later on, no, Brother Mark, sa ating question, kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Mamaya magbabahagi din ako kasi si Brother Mark nag-share na. But at this moment, we want to bring before God ang ating mga prayer, petitions at mga panalangin. Let us all pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin.
Sa araw na ito ako'y nagbubukas sa hindi masukat walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanilika. Sa araw na ito ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At tayo po ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay. Go ahead, Brother Mark. Ang ating kwentong gabay ngayon ay mula kay Joyce Rua. Inspired o hango ito mula kay Propeta Isaiah, chapter 10, verse 13. Ang sabi niya dito, nagawa ko iyan dahil sa taglay kung lakas at karunungan. Ang kwentong gabay natin ay pinamagatang Huwag Mangamba. Kwento dito ni Sister Joyce mula sa ating gabay. Habang isinusulat ko ito, ilang araw ng laman ng balita ang sunog sa Los Angeles. Ayon sa isang pahayagan, ang ilan sa mga lupaing may pinakamataas na halaga sa bansa ay naging abo na. Mula ito sa Daily Citizen na inilathala noong Enero, ika-9 ng Enero 2025. Nakapanlulumo kapag wala kang magawa. Nagsimula ang Kenneth Fire kung saan nakatira ang kapatid kong lalaki. Pinapalisan na sila. Humingi ako ng panalangin sa aming mga kaibigan at komunidad. Sa grasya ng Diyos, naging paalala na lamang ito pagkalipas ng ilang oras. Habang nagdarasal ako, naramdaman kong sinabi ng Panginoon, nag-aalala ka ba para sa iyong kapatid? Lalo na ako. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng kapanatagan at isang yakap. Nababawasan ang hangarin natin sa kontrol kapag nakilala at naranasan natin siya na may wagas na kontrol. At kapag nangyari ito at napagtanto nating minamahal niya tayo at siya ay para sa atin, hindi na tayo mangangamba. Pag nilayan naman po natin ito ngayon, paano lumalabas ang iyong kagustuhang magpamayroon ng kontrol at kapangyarihan? Nakatutulong ba ito sa iyong buhay? Manalangin po tayo. Mahal na Panginoon, ipaalala mo sa aking tumigil at lumapit sa iyo sa tuwing sinusubukan kong igiit ang aking kapangyarihan at kontrol. Mapanatag nawa ako sa pag-ibig mo. Amen. San Buenaventura, Obispo at Doktor ng Simbahan, ipanalangin mo kami. Amen. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Mark, at muli salamat din sa ating kwentong gabay na isinulat ni Sister Joyce Rua. Yes, Sister Joy Sosoban. Yes, ako salamat po at definitely pag-uusapan po natin yan after our quick break. At muli, we want to invite you, tag your friends, share this Facebook Live. Salamat rin po sa mga nagpapadala ng mga likes, sa mga heart reacts at ng inyong mga stars. Ang ating question muli, kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Magbabalik po ang ating programang gabay. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. This is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Once again, ito po ang inyong lingkod, Mark Lee Isidro aka Brotherly Yours with our host, Coach JC Libiran. Thank At you. salamat po dahil kasama pa rin namin kayo. At talaga namang bawat umaga ay puno ng panibagong pag-asa. Gising na kasama ang Gabay sa Biblia. At muli po, ang ating pong reflection question ay kung may isang bagay kang gustong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos ngayon, ano iyon at bakit? Yan. I'm excited, Coach JC, to know what our listeners realize and shared in our comment section and text messages. Tama. Mayroon pa bang na-receive na text? Maraming salamat, Brother Mark. I'm already seeing a lot of comments, a lot of mga heart reacts at mga likes, Thank you. Ito, sabi dito, ni Antonio, great morning. At of course, to our dear Lord, thank you. Ayan, si Maria Elena from Hermosa, Bataan, bumabati rin sa atin. Si Aida, ayan, from Calauan, Laguna, every gising is a blessing. At si Rick naman, thank you, Lord.
Jesus, for everything. I'm also trying to check yung ating mga text message, no? Possibly, baka, ayan, pumapasok pa lang. But thank you so much po sa mga nagko-comment. How about dyan sa Light of Jesus family, brother? Yan, of course, ito may humabol na nag-good morning sa atin ng ating avid listener si Brother Monching Maribao. And of course, I want to shout out nga pala na may nagse-celebrate ng birthday na one of my supporters. So, happy birthday po, Sister LB Joso. Ayan, ako, happy birthday, Sister LV. Sa mga nag-celebrate po ng inyong birthday ng month of July, let us know and we want to, pray for you as well. And that also includes mga nag-celebrate ng anniversary nila or any special occasion, no? In fact, talagang dito nga sa gabay, ang paalala natin, Brother Mark, talagang every gising is a blessing. Yes, ayan. Nako, tamang-tama, Brother Mark, no? In relation to this question that we have, eto na, basahin na po natin ang ating gospel for today, taken from sa Ebanghelyo po, no, na ni San Mateo. At ito po ay from Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Coach JC, cut kita. 25 to 27 ngayon ang ating read. Ayan, thank you. Na-advance ko ng konti. Alright. Lumapit sa akin at magpahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito at ito sa maruruno at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. Walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak ang pagpapahayagan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you, Brother Mark. Ako, ang isang pinaka-takeaway talaga dito ay maging pusong bata at hindi maging isip bata. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming isip bata. At pag sinabi natin isip bata, di ba, immature, maaring iniisip lang ang sarili at nakakalimutang isipin ang iba. At isang paalala rin ito na patuloy tayong maging pusong bata dahil punong-puno ang ating pagtitiwala, no? Buong buo at hindi tayo nag-aalinlangan kasi ang Panginoon Diyos ay subok na, no? Noon, ngayon at magpakailan paman. Amen. Kaya siguro paalala rin sa atin mga kapanalig na katulad ng tanong natin kanina, no, kung meron tayong dapat bitawan sa ating buhay at ipagkatiwala sa Diyos, no, ako ang isa po sigurado yun nga, yung mga worries, no, yung takot, yung uncertainty, yung tipong mga bagay na wala akong control, no? Katulad yan, no? Usaping mga nangyayari sa lipunan natin, no? There are things that I can control, no? Halimbawa, ipagdasal sila o magdasal o kaya hikayati ng mga tao, no, na makilahok. Itong ginagawa natin dito sa gabay, no, ang pagbabahagi ng mabuting balita. At yun, yung maging mabuting mamayaan, no, at wag na akong dumagdagda sa problema ng bayan. Yan yung mga ilan sa mga aking iniisip ngayon and I'm reflecting. And again, no, like my family, yung aking pong career, no, yung aking ministry, most especially sa Feast Jubel, yan yung mga bagay, brother, na ipinagkakatiwala ko sa Diyos kasi nga He has been faithful at hindi niya ako iniwan. Ngayon pa ba ako magdududa sa Kanya, no? Kaya isang paalala yun na patuloy akong magtiwala sa Panginoon. How about you, brother? Yeah, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga nangyayari sa ating lipunan talagang wag tayo masyadong magpa-apekto kasi hindi naman natin yan masyadong kontrolado. Ipagpasa Diyos natin at mas maganda, ipagdasal natin talaga sila. At syempre, kikilos ang Diyos at lalabas rin ang katotohanan. Amen. Speaking of pagkilos, at ito recently, I just want to do a shout out sa Points of View Philippine Tribe at nagkaroon kami ng gathering, no? Una, online muna kami ito sa mga larawan na ito at it's just so good to have a refresher course, no? During the pandemic, brother, nakatulong sa akin ito.
ano ba yung points of view? It's a phototherapy approach, no? Kumbaga parang isang larawan o iba-ibang larawan pero iba-iba yung pananaw natin. At syempre ayan rin ay naapektuhan kung ano yung ating sitwasyon at kung ano man yung mga nangyayari sa atin. Tapos recently nagkaroon kami ng tribe gathering rin in person, o di ba? Hindi lang online pero in person. It's just so good to see all the people na talagang ayun nga patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at they're creating this safe spaces for people. Kaya shout out po no kay Coach May Soriano, kala Coach Kia Bengson, of course Coach Vina, and we also have si Coach Steph at marami pang mga coaches and consultant and mga trainers, and we're looking forward no to serving more people and creating safe spaces like this. Ito, speaking of mga kids, alam mo bang nag-launch tayo ng bagong programa sa Feast TV, ang Mustard Kids, Where Faith Grows, no? With Ate Lulu, Kuya Francis, and Ate Helene. At every Monday po yan, no? At sa Facebook page natin ng Feast TV Official or The Light of Jesus Family, including the Feast TV, no, YouTube, ang Master Kids para sa mga kids ministry natin, kantahan, may kwentuhan, may mga activities. Nako, exciting po 'yan kasi talagang dapat talaga patuloy tayong maging pusong bata. And available na rin po ang ating Feast Magazine for the month of July, A Compassionate and Gracious God. Saktong-sakto sa ating series ngayon na The Great I Am. At excited po tayo no sa mga upcoming pang titles. Recently nagkaroon tayo ng sale sa libro ni Brother Bo kasi nag-60th niya siya. But still, no, you can go to feastbooks.ph o kaya bisitahin niyo po ang kanilang page sa Lazada, Shopee at TikTok Shop. No, maraming salamat sa Feast Books. Go ahead, Brother Mark. Yes, inaanyahan po namin kayo mga kapanalig na maging biyaya sa radyo. We are called to be a blessing. Tulungan po natin ang ating mga mercy ministries ng The Feast that helps the least, the last, and the lost. From womb to tomb, maaari po ninyong bisitahin ang feastmercyministries.com for all the details, and we hope that you not only donate, but we also encourage you to visit and give them your time, your talent, and skills and experience to serve them. So let's continue the cycle of generosity. Kami rin po ay nagpapasalamat at patuloy na kumakatok sa inyong mga mabubuting puso na mas mapalago pa natin ang mission ng ating mga programa sa radyo. Bisitahin lamang po ang www.biyayasaradio.com. Pwede kayong magbigay ng one-time giving or regular giving. And again, your giving goes a long way. Ayan, ako maraming salamat for being a blessing. And Brother Mark, speaking of blessing, congratulations no, as we show into this next slide. Kasi brother, you recently finished itong Power Preaching with Brother Arun Gogna. Of course, shout out no, si Coach Clark Vinoya, nakasama ko rin sa Feast Ubel, si Sis Buddy Villa no, dito naman. At syempre, ito patuloy na paglilingkod mo dito sa Gabay. And maybe you can invite them, brother, sa iyong page. Go ahead. Opo. And maraming salamat po sa aking mga followers and supporters for connecting with me on the Blue App or the Facebook page. So aside from sharing my lifestyle and life learnings, I'm mostly posting Catholic faith-based content, so daily personal gospel reflection and prayers. So you can follow me by searching my actual name, the Mark Lee T. Isidro or at Mark Lee Isidro page. So makakasa po kayong hindi yan troll or scam, pawang fake news lamang. Nako, maraming salamat, Brother Mark, for what you're doing, no, continuously. At patuloy pa rin tayo natututo, no. In fact, kakatapos lang naming umattend rin ni Brother Mark ng Beyond Success naman sa side naman no, ni John Maxwell sa kanyang kumbaga advocacy, no, to reach more people with the good news and also through value-based leadership. At ako naman po, just in case na mangailangan po kayo ng speaker, ng facilitator para sa inyong seminar, workshop, sa inyo pong retreat, recollection, or team building, you can message me at Coach JC Libiran sa aking mong Facebook page o kaya naman mag-email kayo at coachjclibiran@gmail.com. At meron rin po ako ng Linktree, ibig sabihin nandun na lahat ng mga social media ko sa zap.bio/coachjc. So that's zaap.bio/coachjc. At muli, maraming salamat. Just before we wrap up and pray, Brother Mark, any closing quick words? Go ahead, brother. Yeah, ang ating gospel reading today is giving us a message to be humble and to always seek wisdom to God, not on our earthly material or worldly materials. So, pagpakumbaba at laging humingi sa Panginoon. Amen. Magtiwala sa Kanya katulad ng mga bata. Hindi maging isip bata, pero maging pusong bata.
Just before we pray, maraming salamat kay Kenneth at kay Kuya Jimmy for serving with us here sa Radio Veritas. At muli, salamat po mga kapanalig. Itaas na po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for reminding us to be childlike at maging pusong bata. At alam namin, Panginoon, sa lahat na nangyayari po ngayon, sa aming lipunan, sa politika, sa aming buhay, sa aming mga trabaho, at sa aming pamilya, sa lahat ng mga bagay na mahalaga sa amin, may mga bagay na wala kaming kontrol. Kaya sa mga pagkakataong ito, Panginoon, patuloy kaming kakapit sa iyo. Itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga panalangin at aming mga hiling. This is our prayer. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Mark, high five. Thank you for serving with me. Pakinggan niyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. At maraming po salamat muli. This is Coach JC Libiran with Brother Mark Lee Isidro na nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. A blessed Wednesday, everyone. Gabay araw-araw na pagninilay, salita ng